Hanapin ko lang siya. So, habang hinahanap ko siya guys, type naman natin sa chat box kung ano yung mga normal na challenges natin on recruitment. Yung top 1 natin na na-encounter kapag nagre-recruit tayo. Na kung bakit tayo nare-reject, ganyan. So, para at least sagutin natin yan. Ang daming UM aspirants na nandito rin sa GC. Sa GC, sa Zoom. So, habang naglo-loading yung ano ko, yung iPad ko. Ayan, wait lang nag-loading lang, hanapin ko lang. Ayan, so basahin natin. So, sinisin lang daw, no show up. Sa fees. Sa fees, ang dami sa fees, no? Ang gusto nila mag-part-time, gusto na wala silang ano, sa fees, as no commitment. Ayaw nila, paano no commit? Ayaw nila mag-commit. Activation, ayaw nila mag-commit saan? Sa training, ganyan, sa hindi sigurado. Okay. Sige, sagutin natin yan later. So, naman yung typical na lagi natin na-encounter, di ba? So, ayan, so pwede na siguro to. Nagpa-encode na, pero i-message na lang pag ready na. Takot sa commitment, parang live. So, ayan. So, thank you again, guys. So, next. Di na ako magpakilala ulit. So, una sa lahat, alam ba natin, actually title ko Embrace Recruitment eh. Kasama ba sa sistema natin yung pagre-recruit talaga? Kasi pag pumasok tayo sa pro, hindi lang siya all about selling. So, kasama siya, kasama dapat ang recruitment. Actually, tatlo yan eh. Diba? Selling, recruitment, and manage. So, most of the time, ang ginagawa lang kasi natin is, selling lang. Kasi yun lang yung normal, ayun na yung nagpapaboost ng income natin eh. Hindi pa natin nakikita yung bigger picture na merong income on recruitment. So kasi pag selling, diretso, nare-receive mo agad yung proofing, nare-receive mo agad bilang maaga yung proofing today. Nare-receive mo agad, nare-result agad. Pero sa recruitment, iniisip natin ang tagal, maproseso. Tapos di mo agad ma-feel na yung money on recruitment. Kaya sa simula pa lang, dapat kasama na sa sistema natin yung pag-recruit. Kasi dapat tanggap natin siya, nakasama siya. So, tapos, proof and reveal tayo mamaya. Nasa sa Elani, papasok kayo sa Elani. Cash convert ng Dubai. And then, recruitment, kailangan, una pala, for example, tatanungin ko si Ma'am, ganyan, si Cheryl, si Stephanie. Pag tinanong ko kita, kapag kailan yung schedule ng recruitment mo, dapat may masasagot ka. Kasi kasama sa sistema mo dapat ng recruitment eh. O hindi ka dapat ligaw. Ibig sabihin, sa simula pa lang, di ba, pag minimit tayo ng recruiter natin, kapag sa goal setting, tsaka kay UM Babe, kapag nagka-catch up or parang coaching, di ba, kasama yung calendaring, kung kailan isingit yung pro activities mo, your selling mo, client meeting, yung recruitment mo. So dapat kapag tinanong kita, alam mo agad sa sistema mo na, itong recruitment ko, Tuesday and Friday. Kasi ganun ako. Kapag ang recruitment ko is Tuesday and Friday. Pero ngayon na aspiring UM ka, kailangan mas maraming time or talagang mas maraming time mo on recruitment tsaka pag-manage din ng team. Kapag sinabi kong recruitment day, ibig sabihin, it tackles about recruitment or parang anything related about sa pagre-recruit. So, for example, ako, Tuesday and Friday, kasama dyan yung prospecting ko, kasama dyan yung pagka-finalize ko ng mga requirements, like yung ROP nila, ILT. So, as recruiter, as aspiring AUM, alam na ba natin yung mga pag-handle ng ROP, pagre-register ng ILT, ano yung requirements ng mga debriefing, ganyan. So, kabisado na ba siya? Tapos, consistent ba tayo on recruitment branding? So, kasama dyan yon sa recruitment day. Recruitment branding, kamustahan with recruits, kung anong challenges nila, yung mga catch-up, regarding sa pagkamustahan with recruits, included dyan yung mga pro-related tsaka non-pro-related. Ibig sabihin, for example, kanina, chinat ko yung recruitment levy, si Jazz, makikipagkwentuhan ako about sa travel niya today. Nag-hike siya sa Mount Pinatubo. So, ganun. So, pwede mo siyang maipasok ng ganun. And then, meeting with recruitment body, ibig sabihin,
For example, ako, ang recruitment body ko is from other branch. Kinakamusta ko si Irene Silaw from Team Lucille, tsaka si Orly Magpantay, same din sa Team Klein. So, ibig sabihin, may kausapan ka about sa pag-strategize on recruitment, hindi pwedeng susuluhin lang. Pwede mong kausapin yung mga sa tingin mo same kayo ng numbers, same kayo ng struggle. Kasi ganun ako parang ini-expose nila UM, tsaka ganun din yung mga nakikita kong tips na binibigay sa akin ng mga UM during trainings. Kapag ito, kausapin mo to, same kayo ng struggle. Tapos, i-friend mo siya, tapos kausap din kayo ng mentor na ma-overcome niyo yung struggle na yun. So, yun yung recruitment body. Dapat meron kayong ganyan. Tapos, sa recruitment day, anything related to recruitment na siya. Basta, sa exam man yan, pag-approach, pag-tabletop, ROP or what, or pag-interview, pagka-catch up, pag-ambush, ganyan. Lahat, all about recruitment. Yun siya. And then, saan nga ba kumukuha ng prospects on recruitment? So, parehas yan cold and warm market. So, kapag normally, ang gumagana sa akin ngayon is yung warm market. Ibig sabihin, ito yung mga na hindi naman totally close, pero nakakausap ko or parang nakasalamuha ko na. Tapos ang ginagawa ko is face-to-face. Sinaset ko ng Zoom or karamihan face-to-face talaga, minimit ko sila para i-tabletop or para interviewin. Kasi mas mafe-feel nila yung relationship, mas mafe-feel nila na genuine yung pag explain mo na mas mafe-feel mo din na kung seryoso sila, kung sumasagot sila ng totoo doon sa sinasabi mo, sa tanong mo. So, pag naman, ito, sa Facebook, office mates, relatives, schoolmates, before ang ginagawa ko pa, schoolmate ko ng mga from elementary to high school to college. So, iniisa-isa ko yun. Orgmates, ibig sabihin, mga ka-badminton ko. So, may na-recruit ako sa badminton, ESA. So, nakapasa na siya ng exam for training. And then, Facebook branding. So, marami akong na-recruit sa branding kasi lagi sila nag-how, paano, feeling ko kaya ko yan. So, meron akong existing client na tropa ko nung college dahil sa pagbabranding ko about sa lifestyle ko, sa pag-recruit ko or parang sa training, sa mga travel. Ang reply niya sa akin, parang, pre, sa tingin mo kaya ko yan? Ganyan. So, magsiset ako na another meeting para i-meet siya. Tapos na kasi kami mag-quality delivery. So, parang, yun naman ang next goal ko sa kanya. So, sa mga existing clients naman. Tapos, FB groups, pag-join ng FB groups. So, the last time na nag-activity kami is, so sige guys, chat natin sa chat box kung saan kayo ngayon kumukuha ng recruit. O saan kayo nakafocus ngayon? So sa sa org ba, sa FB group ba, sa mga warm market, sa friend ba? Or ginagawa niyo na rin ba to yung adding ng random friends? For example, si Makoy, friend ko yan, close friend ko, tapos nag-post siya, tapos nakatag yung iba, tapos i-add ko yun. Tapos kahit hindi nila alam, i-add ko sila. Tapos meron naman, for example, si Grace, nagne-nesting. Ibig sabihin ng nesting, ay, saan ba yun? Nawawala yung slide ko. Ulit, yan. Saan yung slide? Ayaw ma-text. Sa mga old scholars sa GC, ayan. Alam mo, sa mga GC nga, binabalikan ko, yung GC ko ng mga travel before ng 2019, bina-add ko ulit sila. Wait lang ayaw ma-next ng slide ko. Bakit gano'n? Next. Okay, mag-share screen ako ulit. Ayaw ma-next eh. Ayan, sa mga GC, tapos sa mga warm market, pag warm market, marami yan. Kaya dapat, ako kasi meron akong hot leads na tinatawag. Natutunan ko siya sa pro leads. Kapag hot leads mo, ibig sabihin, yun yung liligaw-ligawan mo na sa tingin mo pasok sa qualification ng, ng pro na parang gusto mong makasama. So, ayan. So, and then, nesting, ibig sabihin, para for example, si Josh, na may kaibigan siya, tapos magpapa-endorse ka. Ganon. Tapos,
yung pinsan mo, ganyan, may pinsan pa yan na nag-work sa ganito, na nasa sales, or pwede to ha, pwede papa-endorse ka sa ganun. Referrals from existing clients, third-party approach, tapos market survey. Yung market survey, tawag sa amin dati, street recruitment to. So parang nung medyo ano pa ako, bago-bago pa ako na nagdo-dorm pa ako sa Makati, ang ginagawa namin is market survey, kasama ko sa Rose. Tumatambay kami sa Ayala Triangle. Tapos merong yung parang interview type, na sinasabi ko may activity kami, survey lang siya. Tapos yung how happy are you sa work mo, how happy are you kung i-rate mo yung savings mo from 1 to 5, ano siya. Tapos ano yung, basta mga ganun. Tapos that's the time magkakakuha ka ng leads. May number yon, kung right away ma-add mo agad sa FB, pwede din. Meron akong ganyan eh. Umabot siya ng parang debriefing ata. Kaso parang nag-decide siya na mag-abroad na lang. Pero at least, di ba, may result? Kapag wala kasing activity, wala ding result. So, maraming pwede tayong i-try na activities. Existing clients, kasi bakit? Alam na nila yung importance ng ng Insuraves. So, ito yung kailangan natin ma-maximize pa, na hindi lang puro referrals on selling sa paghahanap ng client. Dapat referrals din sa recruitment, or parang sila mismo kung gusto na nila, why not? Like si Jeanette, alam ko si Jeanette, client siya ni Ma'am Eden eh. Taba, 'di ba? Ibig sabihin, pwede nating mapasok yung mga existing clients natin as new recruit. Tapos kasi andun na yung relationship, and then sa may mga orphan clients din, so pwede natin silang, ang technique ko dito is pina-policy review talaga. Kasi papasok mo lahat. Policy review, it's either upgrade ng policy, mag-offer ng panibagong policy, or i-recruit mo sila. Lahat na ipapasok mo doon kapag minute mo sila either face-to-face or Zoom. Tapos, sobrang importante sa akin ng My Day, tsaka ng branding ko. So, share ko lang with you yung mga My Day ko before, kung paano na ako curious, so pwede yung screenshot kung paano ako nagma-My Day. Kailangan, kapag nag-My Day ka, nagtitell ka ng stories. So, for example, kung saan yung work ko, ano yung work na iba mong kasama, tapos kung paano ka mag-asikaso sa mga recruits mo, tapos kung paano may engage yung mga viewers mo. So, parang kang content creator in a way. Kailangan may mga ano ka dyan, ano ba to? Poll, paano mag-register, refer ko yung friend ko. Sa A2 pa nga yan eh, ganyan. So ngayon, ang dami na nagba-branding, di ba? All about recruitment. Pero ano yung magiging edge mo para at least sa'yo siya mag-inquire, sa'yo siya mag-curious, para mag-message ka niya. Di ba? Para at least or pag may prospect ka on recruitment, pag renew yung profile mo, ano yung parang, ay, ito, masipag to, makita aga achiever to, ganyan. Ito, marami tong pinopost na, nagta-travel pala siya. So, kung makikita niyo yung branding ko, hindi siya about, ito lagi ko rin tong tinuturo sa mga recruits ko, na minsan sinasabi ko na, besh, napapansin ko kapag video ko yung profile mo, puro pro na siya. So, mauumay yung ano mo niyan, mauumay yung viewers mo, 'di ba? Feeling artista, mauumay yung viewers mo niyan, mauumay sila sa branding mo kasi puro na lang pro eh. Ano yung gusto mong iparating pa sa kanila? Like anong gusto mong makita pa ng ibang friends mo, 'di ba? Dinagdag mo lang din naman si pro, pero dapat hindi mo inalis yung lifestyle mo. Kung nanay ka, o yung bonding nyo with kids, yung travel mo, kung nag-travel ka personal, or kung lumalabas kayo ng family mo. So, dapat, inaano mo rin siya, pinupost mo rin siya. So, ayan, like, for example, nagpo-post ako ng travel ko, ng achievements ko, nung simple na kainan, trainings, ganyan. So, halo-halo dapat siya. So, ayan, mga travel namin. For example, ayan, mga Intramuros. Tapos yung kasabay mo mag-work yung mga ka-team mo, tapos nag-travel kayo sa Bulacan, tapos simpleng kainan lang. Pero, di ba, kung i-post mo siya, ibig sabihin, may iba ka pang ginagawa other than pro. Ibig sabihin, hindi lang ito yung life mo. At least, nakita nila, balance din naman. So, at least, kapag may isip nila, okay, hindi naman pala, sa pro pala, parang, flexible naman pala talaga. So, nagagawa pa rin niya yung ginagawa niya, nakakain pa rin siya sa labas, nakapag-travel pa rin siya. At the same time, magaling siya sa pro. So, dapat ganun yung goal. Kasi, ang ginagawa ko sa pagre-recruit ko, kailangan,
ma-curious sila sa kung ano yung trabaho ng financial advisor. So ganun siya, 'di ba? Ito yung mga some tips on recruitment na nakatulong sa akin. Kasi dapat maarte kasi ako sa pagba-branding, maarte ako sa poster, maarte ako sa ano ba to? Sa personal brand ko. And then, pero madalas naman, ang ginagawa ko rin, copy-paste lang din. Kung sa tingin mo okay siya sa'yo, pwede mo naman i-copy. Kasi para ma-curious nga sila on what we're doing. Tapos, pangalawa, make them feel na they can be financial advisor as well by telling stories through branding. So, di ba, lagi ko sinasabi branding kasi importante siya. Kulang na nga lang i-boost ko yung FB ko para at aralin ko yung boosting para at least mas magkaroon ng ng result eh. And then ano pa ba? May timeline ka dapat. So sa atin dapat may timeline ka ng may timeline ka kung ano yung goal mo on recruitment. For example, ang timeline ko dapat makatatlo ako, makadalawa ako, or makadalawa ako per VYB. May coded ako na dapat dalawa. Or dapat hinahabol ko na yung junior unit manager kasi 10 lang naman yun eh. Tapos, hindi naman ako yung magpapa-incentive doon. Ang magpapa-incentive doon yung UM ko. So, at least, pero yung tataas yung income ko. Or kapag nag-a-aspire ka as UM, so dapat 15 direct sa akin na yun. So dapat may ina-aspire ka na gano'n. Ibig sabihin may timeline ka na dapat may hit ko to ng ganito. So ma-hit ko ng August or dapat by June makatatlo na ako or maka 6 direct na ako. Kasi kung wala kang sinusunod na gano'n, ano ka, masyado ka nang ligaw. Naliligaw ka na kung sa ginagawa mo lang siya pero hindi mo siya sinasapuso. Kasi wala kang direction kapag gano'n. Tapos at the same time, ang isa sa mga nagiging isa sa mga nakatulong sa akin is yung benefits of recruiting. For example, okay, kailangan magsipag pa ako kasi kapag nagsipag ako sa pag-recruit, kapag na-code din sila, ibig sabihin, malapit na rin ako sa goal ko sa pagiging unit manager. Pag nag-unit manager ako, ang effect nito is mas marami kayong may insure, mas lalaki income, mas maraming travel. At the same time, 'di ba? Kapag nag-recruit ka din, may makakapag-produce ka na rin ng mga ng EUMs, mga next leaders mo. So ibig sabihin, kung gusto kasi natin ng mas matagal sa pro, hindi pwedeng agent tayo forever. So hindi pwedeng hindi tayo nagre-recruit kasi dapat ang next goal natin is talagang junior unit manager or unit manager talaga. Kasi kung gusto natin mas tumagal sa pro. And then ano pa ba? I-embrace natin, yun nga, kung embrace natin, yung word na embrace, kailangan pasok kasama siya sa sistema mo. I-embrace natin siya, include natin yung recruitment and your daily and weekly routine. So sige, type natin guys sa chat box kung anong araw tayo, anong recruitment days natin. So Tuesday ano ba to, Monday, Friday ba to? So antayin ko. Dapat lahat yan meron. O Monday si Makoy. So, alam ko bakit Monday. Kasi yung Monday, yung iba na sa corporate, bagot na bagot sila. Monday na naman, papasok na naman. Pwede tayong pumasok doon. Kasi nga, tayo nag-chill-chill lang sa pro na, na nagre-recruit. And then, ayan, Tuesday and Wednesday, Monday, Tuesday, Thursday, and anytime. So dapat, pasok talaga, ibig sabihin, kapag ginawa natin, hindi tayo ligaw. Kapag andyan talaga na may papasok natin yung recruitment anytime or may specific schedule ka, para may sinusunod ka. Tapos, ayan, Thursday, Wednesday, Friday. So, yun. Kasi may calendar. Kasi minsan may papasok bigla, na admin ako, may selling ako, may client ako. Naka-recruitment day ka nga eh. So, dapat, ang priority mo sa ngayon is recruitment muna, tapos saka na yung isa. So, yun. And then, achieve more and be a role model. For example, ako kasi ang basis ko dapat maging best AUM ka sa recruits mo. Alam, maingay, may gumagawa. Wait lang. Magpagawang bahay. And then, kasi kapag nag-achieve ka, ikaw yung ilulook forward ng mga recruits mo. Ibig sabihin, kapag nag-coaching kayo, kapag nag-catch up kayo, makikinig sila sa'yo. Kasi nga nagawa mo na eh. Ibig sabihin, marami ka nang napatunayan din in a way sa proof. Pero, hindi naman yun mag-end sa ganun. Tuloy-tuloy pa rin yung pagte-training ko ng mga aspiring UMs na maging mas magaling pa.
Tapos, maging role model, ibig sabihin natin tayo trainings para may tuturo tayo sa kanila. Ano pa ba? I-expose natin. Ito, yung word na expose, sobrang importante. Lagi ko sinasabi yan sa mga recruits ko sa sub-team namin na hindi pwedeng ako lang yung nakakausap nyo. Hindi pwedeng kung kanino lang kayo komportable kausapin kasi nahihiya kayo, yun lang, magfo-focus lang kayo doon. Paano kayo mag-i-improve? Kasi part ng pagjo-join sa Pro is personality development. Ang daming ba to? Ang daming mga introvert, ganyan, ang daming mga hindi talaga into na nakikisalamuha, ganyan. Pero paano may improve yung sarili mo kung hindi mo i-expose yung sarili mo sa iba? Paano ka makaka-acquire or makaka-gain ng bagong knowledge or para ideas on recruitment kung hindi ka magtatanong sa iba? For example, ako, expose mo yung sarili mo kay Ma'am si Eden, paano niya ginawa? So, di ba, alam natin na PINSEM siya, kung paano niya hinabol ng recruitment. PINSEM siya, tapos magaling siya mag-alaga ng recruits. Tapos yung ibang na ano ba to? Na-representan niya sa PINSEM na recruit niya. Like, for example, si Ma'am si Cheryl Evora, na 1M seller niya. 'Di ba? Like tayo guys, alam ba natin yung mga ganun? Kasi dapat tinatanong natin siya sa mga magagaling sa atin. Sa tingin natin na mas makaka ma-acquire natin din yung pwede nating i-apply yung ganung ginawa din nila. So, yan. And then, ano pa ba? So, andito pa ba? So, yan. Next natin ay sa rapport. So, isa sa mga advantage din, kailangan magaling tayo mag-rapport. Same sa selling. Kaya shinare ko din to. Kailangan, sa recruitment din, relationship building kasi talaga siya. So, ibig sabihin, hindi lang relationship building, kailangan genuine yung papakita mo, na willing ka to help, na gagawin mo yung best effort mo to help your recruits, na whether selling or sa recruitment, nandyan ka to help them. Na kasi, doon mo mas makikilala. Like si UM, di ba? For example, goal setting niya tayo, kina-coach, parang kina-coaching niya tayo. As aspiring UM or as AUM or as magiging AUM, kailangan sa unang i-recruit natin, alam mo agad yung goal nila. Alam mo agad yung struggle nila sa life. Alam mo agad yung saan sila nahihirapan. Para at least magaling, alam mo agad kung saan ka papasok. Okay, Besh, ilaban natin to. Kasi nga ang goal natin, di ba, magkaroon ka ng bahay, ganyan, o magkaroon ka kahit papano na uh, business, small business, ganyan, or magkaroon ka ng ipon, may travel yung family mo, 'di ba? Kung gusto mo mas mabilis na ma-achieve yung goal mo, pwede kang mag-recruit agad at tapos mag-JUM ka tapos or i-proceed mo na ng UM para at least lumaki yung income mo. Same time, sabay mo pa rin selling, ganyan. So, ibig sabihin, balance siya. May ano ka, may alam mo agad yung rapport mo sa kanila na pag-uusapan nyo about yung sa Ford nila, yung family nila, occupation nila, recreation and dreams. Kasi kailangan hindi ka nauubusan ng topic. Ibig sabihin, hindi puro din pro yung tatanong mo kasi bobombard na sila. Eh yung nasabi ko kay Levi, for example, sa recruit ko, binibigyan ko sila ng tip na kasi mula friend mo muna na for example, sabi mo na as a friend, be there as a friend, be there as someone na kung paano mo siya nakilala. So, ganun. Be there as a close friend, be there as an orgmate, 'di ba? Tapos mag-transition ka, tsaka ka mag-transition as an AUM kapag na-build mo na yung rapport and yung relationship mo with your recruit. So, yan. Pwede pa, stock mo muna your recruit before meeting or messaging them. For example, yun nga, may isa akong recruit, hindi gano'n nag-reply. So, nag-reply ako sa My Day magkano budget dyan, Besh, akyat ng bundok, magkano budget sa Mount Pinatubo kasi goal ko din makapunta dyan. Ganyan. So, pag-uusapan nyo, panibagong topic siya. And then, be creative in asking questions through fact-finding. So, kailangan talaga ini-stock mo siya hanggang sa lumabas kung bakit ba siya hindi magpo-push through, bakit ba siya tinatamad, and bakit ba siya, nada-down lang ba siya? Pag nada-down ba siya, saan ako papasok doon? Anong kailangan kong proper questions and proper na pag-a-ask kung ano yung typical na challenge siya talaga. Tapos as non-pro related, so lagi ko sinasabi to, dapat balance eh. Hindi lang puro pro yung ipapasok natin sa recruits. Hindi lang, bakit wala kang benta, kailan tayo mag-meeting, kailan tayo
set ka na ng appointments, hindi puro ganun. Dapat, besh, hindi pwede na parang, besh, saan ka ngayon? Talaga, meet tayo, ganyan. Besh, tara, kape tayo. Yung tipong, andyan muna, besh, tara, usap tayo, ganyan, ganyan. Or besh, tara, sunduin kita, kumain lang tayo sa labas. Dapat may mga ganong moments. Tsaka mo na ipasok yung pro. Listen to their stories and acknowledge their concerns. So, kailangan magaling din tayo mag-manage ng mga challenges nila, mag-answer ng mga problems nila, ganyan. And then, sino ka dyan? Be genuine and transparent. Ibig sabihin ng genuine, dapat ma-feel ng recruit mo na totoo yung tulong na binibigay mo sa kanila. Hindi nila ma-feel na andyan lang to kasi kailangan niya ako for the parameters ng UMC, for the parameters ng JUM. Kasi may mga point na ganun. Kailangan, totoo talaga, na andyan ka to help them. Kasi ganun ako sa point na ganun, andyan ako to help your recruits. Minsan pag nadadown ako, edi madadown din yung recruits ko. So, paano na yung mga goals nila? Paano na yung mga sinabi nila sa akin na dreams nila? Syempre, hindi lang naman dreams ko yung maapektuhan, pati yung goal din nila eh. Kasi, in a way, ako yung nagpasok sa kanila dito, sa akin nakasalalay yung ano nila, or parang nire-reflect nila sa akin yung ano nila, yung gagawin din nila. So, kailangan, ma-feel nila na genuine ka din sa pagtulong, sa hindi ka agad, tsaka transparent ka din. Ibig sabihin, sa simula to yung pagiging transparent, tsaka hanggang ngayon, na kapag may fees. Kapag 2 Saturdays, kailangan i-set mo yung expectations ng recruits mo na i-recruitin natin na, may fees siya, may license siya, may licensure exam siya. Kapag may Saturday meetings, required siya. Kasi or else, may penalty siya. Kasi kapag part-time, part of your time, dapat ilalaan mo sa pro. So, yun nga, kalamihan problem yung fees. Talagang sinasabi ko na wala tayong magagawa kasi required ang may fees. Hindi pwede na kasi license tayong advisor, pagkakatiwala sa atin yung ano nila, yung ano ba to, yung finances nila. Ginagawa ko, pwede mong pag-ipunan na parang every cut off, mag-alat ka ng 1K or 2K para at least hindi mabigat. Or pwedeng schedule by schedule natin siya. May ganyan ako na okay, unahin natin yung exam. May promo naman. So, schedule, pasa. Okay, next natin training naman. Hanggang sa matapos. So, yun, training na siya. Ngayon, tuloy na siya. And then, tapos, hindi ka pa rin mawawala sa kanya. Kasi hindi mo pwedeng, parang, minsan kasi iba, ini-stop na, or parang ginajudge natin yung recruit na, stop na ako, kasi parang hindi ko naman nakitaan to ng effort, or parang ng ganito. Baka kasi may mga personal struggles lang. Pero kailangan, talaga na, ayun, transparent tsaka genuine ka na nandoon. Ayan, so yun din, share ko na to na before na parang about family. Kung yung iba kasi lagi sinasabi sa akin, especially rookies, kung bakit sila hindi nag-recruit. Sir Dar, kasi hindi ko alam paano ko kakausapin. Ano yung mga pwede kong tanong? Ano yung mga, paano ba ipapasok ng recruit? Paano ko siya magiging close? Paano ko i-build yung relationship sa rapport? So, kasi ako, laging matapik. Ewan ko ba, madaldal ata talaga ako. Nasa row 4 ata ako dati. Tapos, yan, pang ina sa family, breadwinner, most of the time, bills. Ibig sabihin, alam mo kung paano ipoposisyon yung recruitment. So, breadwinner ka ba? All the more na mas kailangan mo ng part-time job kasi ibig sabihin, mas marami kang bills na sinoshoulder. So, dapat ibig sabihin, padaldal tayo, tsaka creative tayo sa pag-a-ask ng questions. Kasi doon mo ipoposisyon yung recruitment, yung pagka-financial advisor. Saan yung province mo? Sa Mindoro. Alam mo ba, meron sa Mindoro, meron kami taga Mindoro, tapos biyahe pa nga siya sa Peru para lang isingit yung pagpupro niya. And then, ang advantage doon is, pag sa Mindoro, di ba, hindi pa gano'n nape-penetrate yung market. Ang ginagawa nga nila, parang, ito actual to na sinasabi ko. Kasi doon sa recruit ko na taga Marinduque, ang province is Marinduque, pero dito nagtuturo. O pwede natin best gawin yung ginagawa nila Teacher Eden, tsaka nung kapatid niya, na Mindoro yung market nila. So tayo pwede natin gawin ang market natin Marinduque. Kasi bumagsak siya ng exam. Tapos yung kinausap ko siya, sabi, oo nga, no, parang since besh walang ganong nag-aano dito, nagpupro pala, no, pwede natin isa-isahin yung bawat cooperative, tapos yung ginawa nila Ma'am Eden na, yung mga police station, mga ganyan.
Tapos mga schools, kasi wala ganun nagpo-pro. So at least hindi ka mawala ng market. Ito na agad, sasamahan kita. Kasi yun naman yung province natin. Tapos, yun, i-relate mo lang. Kailangan magaling ka mag-share ng stories dun sa teammates natin. So, paano ka magiging magaling na mag-tell ng stories kung hindi mo nga i-expose yung sarili mo sa magagaling din? Kung hindi mo i-expose yung sarili mo sa magaling mag-recruit, sa magaling magbenta, sa magaling mag-manage ng recruits. So, dapat ganun. So, anong nang work ng parents, kung may pinag-aaral pa siya, maganyan. Yung struggle nila, i-mirror mo sa kung sino yung pwede mong i-share sa team din. So, yan. Occupation, alam naman natin yan. Ako normally, kamusta ka sa work mo? Dapat ipaparant mo siya. Ayun yung goal. Mapalabas mo yung problema niya sa work. Para makapasok ka sa recruitment. Ito, building rapport na to ha, sa mga ipoprospect natin. Sa mga hot leads, ibig sabihin, mga targeted. Kung hindi man targeted, kung sa tingin mo pasok sa qualification, tsatsagain mo talagang kausapin. So, kamusta sa work, benefits, compensation, work environment, relationship niya sa boss niya, office mate, kamusta siya overall, kung i-rate niya 1 to 10, nakikita mo ba yung sarili mo, mag-retire ka sa current job mo. So, ganun siya. So, ang daming topic, di ba? Kung tutuusin na pwedeng ipasok yung recruitment. Tapos bigla ka na lang magsuswitch. Siyempre, ang mangyayari, sandwich technique na parang, pagkukwentuhin mo muna siya ng struggle niya. Ganyan, dadamayan mo. Tapos, mafe-feel mo yung concern. And then, andyan na siya. Diyan ka na papasok. Besya, tingin mo bagay sa'yo to. Sa tingin ko, mas makakatulong sa'yo kung ganito, mag-exert ka ng extra time for extra income, ganyan. Minsan naka-recruit ako sa badminton. Yun, sa recreation, sa pastime sa work, mahilig ka ba mag-travel, maglaro. Ngayon, ang ginagawa ko naglalaro ako hindi lang sa isang court. So, dumadayo ako sa Fairview, sa Caloocan, para at least, tapos iba't ibang team na yung sinasalihan ko na badminton club, para at least mas dumami yung network ko. Kasi tayo din yung gagawa ng way kung paano natin ma-expand yung network natin eh. So, yun. May sports ba siya? Social life? Tapos, anong stress reliever niya? Lalo na yung social life. Minsan sa mga stress sa corporate, wala yung social life. 'Di ba? Lalo yung time ko, wala yung social life ko noon. Tapos tapos naiinggit ako kay Miss Maui na bakit siya pakapi-kabe lang or parang ang dami niyang ganap sa buhay. Tapos ano bang ginagawa nito? Kaya ako na curious about sa Pro. Alam, ako pa ngayon lumapit sa recruiter ko para magpa-recruit. Paano ba ginagawa niya? Try ko nga makinig. Ganyan. Kasi nga, super powerful ng branding na bawat keyboard sa Pro, dapat pinopost mo yan. So, yun siya. Simple incentive man yan, unit meeting man yan, or kape nyo after unit meeting, or gagala lang kayo after unit meeting, dapat pinopost nyo yan. It's either my day or sa timeline. Dreams, ayan, mga short-term goal, para sa siya nag-work, personal goal niya, next to 5 years. Tapos syempre, guguluhin mo kasi yung utak niyan eh. Ang personal goal mo, like magkaroon ng sariling bahay, 3 to 5 years or 5 to 10 years from now. Sa tingin mo ba, with your current situation, with your current job, ma-achieve mo siya, possible siya. So, di ba? Kung tatanungin natin sarili natin, especially part-timers, ma-achieve ba natin siya? Yung goal natin travel abroad, bumili ng properties, bumukod ng sariling bahay. Kung sa corporate tayo, ma-achieve ba natin siya? Like 3 to 5 years? So, minsan mapaisip siya na, parang hindi. Parang matagal. Kasi kung i-compare nila na meron nga akong katrabaho na na matagal nang nag-work pero yun pa rin wala pa rin yun pa rin yung goal, magkabahay pa rin. Pero 20 years siya nag-work. 'Di ba? Sa Pro kasi possible siya na 3 to 5 years. Yun yung pwedeng help natin sa recruits natin na nangyayari naman talaga. 'Di ba? Like yung mga stories na Teacher Eileen, nakabili ng sasakyan, nakabili ng condo si Apple, nakabili ng si Lawrence ng iPhone, ng tractor ng tatay niya, tsaka sasakyan. Tapos ako sa bahay. Tapos yun din, 'di ba? Ayun yung mga simple achievements na pwede natin sa kanila, ma-share para at least talaga ma-curious sila. Guguluhin natin yung mind nila. May other way naman para
Kasi bago mo sila makilala, ayun yung sinasabi ko eh, parang sa relationship na parang bago mo naman nakilala yung partner mo or bago mo nakilala yung tao na i-recruit mo, may mga goal naman talaga yan sa life eh. Di ba? May goal yan na parang magkaroon ng sariling bahay, may goal magkaroon ng sariling sasakyan. Pero the question is, gaano katagal or gaano kabilis mo dapat ma-achieve yun? So, ano yung mga possible ways or extra na gagawin mo para ma-achieve pa yung mga goals mo? So, kung corporate lang, matagal. So, kung dadagdagan mo ng other source of income, mas mabilis. So, yun si Pro. So, yun yung, ano yung mga non-negotiables mo this year, ma-achieve mo ba siya? So, yan. So, mas mabilis mo siyang ma-achieve kapag may other source ka ng income. So, ayan. So, andito pa ba? Type 1 nga, kung nandito pa. Kung learning naman, so, type 1, kung andito pa. Ayan. So, marami pa naman. So, thank you. So, ito yung mga ito yung mga magic words naman sa pag-recruit ko. Mga lambing-lambing. Alam mo, pwede ka dito, ganyan. Alam mo, Besh, pwede ka dito kasi, syempre, ikaw na magdudugtong. Alam mo, Besh, pwede ka dito kasi nakikita kita na kateam ko or nakita ko bagay ka dito kasi may kateam kaming ganito eh. May kateam kaming pares kayo ng personality. Yung ganong kwento. Alam mo, Besh, naalala ko lang, may mother kami na na ay may teacher kami na may dalawang anak yun eh. Tapos maliliit pa yung mga anak niya. Pero doing well sa pro. Feeling ko bagay ka dito. Yung mga ganun. Alam mo, feeling ko kaya mo din tong ginagawa ko. Kasi bakit? Kaya naman talaga niya. Kasi i-reflect mo lang, i-mirror mo lang kung sino yung ka-profile niya sa team natin na doing well din naman. So, friend, last time ginamit ko yung spiel. So, siguro hindi ko lang ata nalagay dito. Pero personal kasi na spiel, parang hindi ko siya tinype sa note ko. Kala ko, sa mga existing clients ko to eh, na yung nagkaroon kami ng activity. Sir, ano naman, maglalambing lang. Aspiring kasi ako na unit manager ngayon. Tapos isa sa mga goal ko is bumubuo ako ng team, parang ganyan-ganyan. Ang goal ko kasi is makabuo ng team. Tapos kasi aspiring unit manager ako, by that time, mas marami kaming ma-reach out na clients to ensure. Baka lang naman may kakilala ka sa mga office mate mo, kahit tatlo or lima, tapos i-interviewin ko, baka pasok sila sa qualification. Or ikaw ba, sir, baka pwede ka. So, pag genuinely, ma-share mo yung goal mo with your client, with your friend, with your, sino pa ba, relatives, possible naman, hindi malabong i-help ka talaga nila. Kasi nga, di ba, naging honest ka na mag-share ka ng goal sa kanila, tapos yung Pinoy naman, typical na matulungin talaga eh. So, yeah, endorse mo naman ako, tapos interviewin ko. Tapos, normally, ang lagi kong pag kina-chat ko, tsaka kinakausap ko yung mga recruit, attend ka lang muna ng orientation para malaman mo yung scope of work and compensation improve. Tapos, kasi na-curious ka na eh. So, anong ba yan? Paano ba yung work na yan? Sige, attend ka lang muna ng orientation. Pero syempre, papahapyawan mo kung anong ginagawa. Tapos, alam mo, attend ka lang muna ng orientation para at least malaman mo yung ginagawa namin, scope of work, tsaka yung compensation, tsaka benefits. So, yan. Tapos, ayan, common challenges, di ba? Ito yung sa BYB na parang, introvert, afraid of rejection. Pero, besh, wala talaga mangyayari kung hindi mo siya, sabi ko nga, di ba, part ng pro is personality development. So, walang mangyayari kapag hindi mo i-overcome. So, kung afraid ka ng rejection, edi aralin mo kung paano i-handle, aralin mo kung paano siya sinasagot. Ito kasi yung sagot niya. Kaya ang ginagawa ko sa mga recruit ko, kapag ganito, nafe-feel ko, sige besh, screenshot mo yung chat. Screenshot mo yung chat, tapos pakita mo sa akin. Tapos re-replyan ko through voice. Re-replyan ko paano ko kung paano ko siya nire-replyan. Bino-voice record ko siya. Tapos, ayun yung isasagot nila. Tapos, i-chat mo na lang kung paano ka makipag-usap sa prospect mo na yun. So, yun. Tapos, at least, di ba, na parang na monitor mo na dapat ganito para the next time around na encounter nila yung same problem, alam na nila. So, no market, actually pag no market, magbibigay ka lang talaga ng iba't ibang strategies kung saan natin hinahanap yung clients natin. So, for example, yung
yung share na stories ni Sir Marco, ni DM Marco, na galing siyang province, tapos wala siyang network dito. Yung mga ganun, nagpapalengke kami, nagbabahay-bahay, si Ma'am Shejin, nagbabahay-bahay sa mga kapitbahay nila. Ako nagpapalengke, nag-building to building, financial seminar. So, ang daming way para maghanap ng market. Kung market lang naman. No sales backgrounds, alam niyo na yan, kung wala sales background, wala naman ako sales. Wala naman sales background. So, inaaral talaga siya. So, yun, no budget for fees. Pag wala talagang fees, yun nga, tuturuan mo muna siya mag-ipon. Pero, tuturuan mo na ilaban niya pa rin yung proof. Kasi ito yung dapat maniwala ka na ito yung makakatulong sa kanya para umasenso or kahit paano umangat yung lifestyle. Pero, pag i-investan niya talaga, kasi pag-share ka ng stories na ako nga, ganyan, lagi ko sinasabi before kasi minsan 'di ba nalalakihan sila na ano ba to, 4,000 ganyan ganyan total, laki naman. Tapos pinapangunahan ko na, ang ginagawa ko is alam niyo ba before 7,000 nga nung time ko eh. Kasi gustong-gusto ko magkaroon ng other source of income. Kasi ang work ko sa bangko is 12,000 lang ako nag-start, breadwinner ako. Saan ka magkakasya yun? Nag-dorm pa ako sa Makati. Tapos, sa ganung income, talagang ginawan ko ng paraan. Kasi alam ko na kaya ko eh. Alam ko na parang ako hindi ko gagawa ng paraan yung current na problem ko or struggle ko. Wala din namang mangyayari. 'Di ba? Kung hindi ko gagawa ng paraan, hindi ko matatry. Kung hindi ko matatry, hindi ko magalaman yung result kung kaya ko ba siya? Kung okay ba siya sa akin? 'Di ba? So, ang ginawa ko, 7,000 nga ako doon dati kasi face-to-face pa lahat ng trainings eh. Full day pa yun. So, ito, nasa ano na lang, nasa 4,000 na lang. So, kasi online na yung ibang training, ayun yung advantage ngayon. So, mas convenient na siya for you. So, if you really want to try, talagang pag-iipunan siya. So, every cut-off, magtabi ka muna for exam, next cut-off for training naman, next cut-off for licensing fee naman, hanggang sa matapos. Medyo matagal nga lang yung process kapag medyo walang fees. Pero, ano talaga, at least binigyan mo ng way, binigyan mo siya ng option para tumuloy pa rin. Kung wala pa rin talaga, wala talagang fees, ano na, next ka na. Or else, ang ginagawa ng iba, na incentive, pwede itong gawin ng mga aspiring or may mga under na sige, besh, ganito gawin mo. Mag-ano ka na lang, maghanap ka, mag-recruit ka ng at least tatlo na mag-go din or sasagutin ka ng exam. Ganon. Diba? At least win-win siya. Nakapag-provide siya ng tatlo o sasagutin ka ng licensing fee. Ganyan. Na tatlo sa team mo, pero nag-go pa rin siya. May ano pa rin siya. Meron pa rin siyang, ano ba to, dumami pa rin kayo. Diba? Win-win situation siya. Kasi as AUM, dapat kahit papano, alam mo kung paano magpadami. Nag-strategize ka. Tapos, as aspiring AUM din, kapag gusto mong mabilis dumami, ganun siya, magpapa-incentive ka. So, yon. And then, ano pa bang next nito? Ayan, so sino na nakakaalam sa recruitment process? So, type 1. May bago na tayong recruitment process. So, yan. So, i-run through natin to isa-isa. So, kailangan, ito, kung gusto nyong maging AUM, kung gusto maging recruiter, kung gusto maging junior UM or UM talaga, dapat una pa lang kabisado nyo na lahat ng process or recruitment process. Hindi man lahat. Yung recruitment process muna. O, isa-isain natin siya. Step 1 muna. Yung red font assigned is for AUM or Mother AUM. Ibig sabihin, ito yung role mo. Ito yung gagawin mo. Ito yung tulong na gagawin mo sa recruit mo. Yung mga red. Yung blue, ano na yan? As is na siya. Ibig sabihin, by default, yan na talaga yung schedule, yan talaga yung goal, yan talaga, hindi na siya mangyayari. Hindi na siya maiba. Yung controllable mo dito, na ikaw mismo yung gagawa or tutulong sa recruit is yung yung red font. Step 1, career startup. So, ang tulong mo sa kanila, alam mo nyo ba, schedule ng career startup. So, every Wednesday and Saturday. So, meron yan. May time pa tayo after this. 7 p.m. mamaya. So, pwede tayo mag-recruit. Diba? So, pwede na, tapos, kami na, or mga aspiring UM or core leaders yung mag-interview or magpe-present para sa kanila. So, Wednesday and Saturday, 7 p.m. dapat nasa calendar niyo yan. Tapos, ano pa ba?
Yung red na gagawin nyo is inform yung recruit about Saturday meetings. Kailangan nga transparent, katulad na sinabi ko kanina about licensing fees, ano ba yung roles ng financial advisor, o kapag diniscuss ko sa'yo, nagtanong sila na ano ba yung role ko as financial advisor. So, dapat yun, alam mo agad paano sagutin. So, ikaw muna yung mag-relay ng mga info. Na licensing fees, may fees talaga siya, kung magkano, ganyan, kung para saan siya, bakit may fees, dapat masasagot mo yun. Dapat wala silang objection. Tapos, step 2, ROP1. So, alam ba natin kung paano mag-register sa ROP1, ILT1, ILT2. So, sa mga wala pang recruit, syempre, nandito naman kami as AUM. Kapag nagpapadami pala, for example, si Nora, wala parang recruit, di ba? Nag-name drop talaga. Besh, baka na. Besh, Roan, nag-ano, mag-recruit tayo dyan, syempre. Ang goal natin dito sa mga attendees, padami tayo. Kapag hindi pa natin aware, alam yung mga ganito, andito naman kami as AUM, tulungan namin kayo kung paano mag-ROP, kung paano mag-register sa ILT. Hanggang sa masanay, hanggang sa makabisado nyo. So, kasi ang goal, the next time na magre-recruit, ang goal nyo is yung red, na mag-proceed sila sa ROP, magkaroon sila ng schedule ng ILT 1 and 2, tapos yung make sure na yung recruit is na on time talaga dun sa training. Ako, nilalagay ko pa to sa calendar ko. For example, si Jovelyn, tsaka yung recruit ko na ongoing, si Jovelyn, tsaka si Mio, nilalagay ko sa calendar ko yung schedule ng ROP nila, ng ILT nila. Tapos ako yung nag-remind sa kanila. For example, 6 to 9 ng Tuesday and Wednesday, lalagay ko yan sa calendar ko. Tsaka sa todo ko, remind Mio before 6 p.m. Remind Jovelyn before 6 p.m. Lalagay ko yan para hindi ko makalimutan. Tapos, kasi matudulis ako, masulat ako. Tapos, send debriefing din requirements to AUM. So, step 2, sisendan natin yung mga debriefing requirements. So, alam ba natin yung debriefing requirements? Dapat kabisado rin natin yun. So, yung mga proof of TIN, SSS, Telegram account, ganyan. Business plan 1, lahat ba naka-attend ng business plan 1? Itong business plan 1 na to, 2 hours lang to, 10 to 12 lang to, every Saturday. Ang nagde-discuss nito is mga UMs. Ang gagawin nyo lang is to register, to encourage them na umattend ng business plan 1 kasi part siya ng process. Via email yon. Tapos, goal setting after attending BP1. Alam mo kung bakit importante na mag-goal setting after BP1, business plan 1? Sa business plan 1 kasi, pinapakita dito kung gaano kalawak yung insurance business. Kung paano ano yung mga incentives and income, possible income na pwede nilang ma-receive. Kasi yung mga benefits, ganyan, yun siya. Kasi ma-GG talaga sila sa business plan 1. Tapos, saka ka papasok, goal setting tayo, anong natutunan mo doon? So, ito yung next natin na strategy, ganyan-ganyan. Para at least ma-achieve mo yun. So, doon ka papasok. Step 4 yun na ay sa exam, contract signing, debriefing. Isa na lang siya. So, the goal is same day process. So, ito pang ano na rin to, pang GG rin to. Sinasabi ko lagi sa mag-exam, sir, exam ka ng morning, afternoon, contract signing and debriefing ka. Para at least isang puntahan ka lang sa Makati, isang process lang. Tapos make sure na makakapasa ka talaga para at least mas mabilis yung ano mo, yung facing mo, mas mabilis kang mako-code, ma-license. So, goal is same day, first batch ng ICE exam, then proceed sa office for signing, then afternoon debriefing. Ganun yung process na ginagawa natin sa team Babe. So, dapat morning exam, afternoon training and contract signing. Tapos after nun, maglilista ka na ng green, kasama mo na siya ng green activity. So, okay, 'di ba pag nag-debriefing may ano yan, prospect 100. So, naglilista ulit kayo ng KKK. Kapamilya, kaibigan, tsaka kapamilya, kaibigan, tsaka kakilala. 5 lang muna, limang KKK. Para sa approach nyo, para at least hindi na sila, una pa lang, hindi na agad sila mahihiyang mag-approach. Hindi na sila kakabahan agad. So, yan. Step 5, ayan, lahat yan. Sa step 5, lahat red. Pansin nyo? Ibig sabihin lahat yan, role mo. Lahat yan, gagaano mo. Lahat yan, dapat alam mo na i-assess. So, register sa GFW recruit. So, kailangan sa simula pa lang, pasado ka na sa FBB calibration para at least marunong ka rin mag-GFW. Kung sa sarili mo, hindi ka pa confident mag-presentation, so dapat ngayon pa lang, dine-develop mo na, ini-enhance mo na yung pag-present sa client. So, FBB calibration,
i-endorse mo sila sa pagka-calibrate ng presentation. So, review goal setting, golden list for selling and recruit. So, ibig sabihin, hindi lang for selling, So, for recruitment din, mag-golden list kayo. Magsusulat kayo ng mga names. Kung sino yung pwede nating ofera ng insurance. Kung sino namin pwede natin pa-join. Set expectation and build up RHC. Paano mag-build up ng RHC? Siyempre, yung benefits muna ng RHC, ng Rookie High Flyers, na possible ang income mo 25 to 30, tapos mag-travel ka sa Boracay or Palawan, tapos lifetime recognition siya na every time na ipapakilala ka, RHC ka, kahit matagal ka na sa pro. So, yun yung pag-build up. Rookie tutorial, ito yung face-to-face training, 9 to 5. So, bakit may rookie tutorial? Kasi, karamihan yan, kapag lalo na pag makakalimutan na yung process, ang dami lang question. Para ma-lessen yung trabaho mo as AUM, i-endorse mo sila sa rookie tutorial. Dito kasi tinuturo yung D-Watch, ibig sabihin yung disability, mga riders, ganyan. Malilesin yung pagtatanong sa'yo, sir, paano nga ba to? Ano nga ba yung riders? Ano nga ba yung TPD? Ano yung ADD? Para ma-lessen yun, i-endorse natin sila sa rookie tutorial. Doon din ituturo yung sales kit. Sir, ano ba yung sa sales kit? Paano ba yung binabasa? Or paano ba yung mga general or paano yung mga premier na SA? Ano ba yung mga tips sa mga height and weight? Ganyan. Doon yung tinuturo. 'Di ba? Para ma-lessen din yung mga tanong-tanong talaga. Branding, tuturuan kayo mag-branding, mag-send ng spills, doon na siya. Para at least, ikaw, focus ka na on next, recruit. 'Di ba? Siya, focus ka na sa pag-register, pag-endorse, pag-build up, kung anong benefits mo sa kanya. So, again guys, gets yung recruitment process, o type type 2, para at least go na go tayo sa process ng recruitment. 2. Ayan. So, dapat alam natin yan. So, para may process, kasi parang hindi magulo. May sinusunod tayo. Ano bang next nito? Tabletop and BYB. So, may iba't ibang approach din. Kapag tabletop, ibig sabihin, medyo professional tabletop and BYB, pwedeng dalawang approach. HR approach, kapag medyo sa professional galing yung leads. Like cold market. Workbank, LinkedIn, cold market. Ibig sabihin ng mga FB page, ganyan. Beshi approach kapag warm market na. So, yun. And then, ano pa ba yung HR approach? Medyo firm ka, medyo employer yung datingan mo, parang nag-interview ka ng actual na client, actual na applicant sa FE. Beshi approach, hanggang sa beshi mo siya. Pre-BYB is important. Dati hindi ko to ginagawa. Tapos nagsisi talaga ako na hindi ko to ginagawa. Natutunan ko to kay Wendy ko, na dapat pala, tatawagan muna yung recruit. Tatawagan muna yung recruit, or actually call talaga, wag chat. Tatawagan muna para interviewin mo na ano yung work natin, paano makatulong sa kanya, kakausapin mo siya, i-build mo yung relationship sa kanya through call, ano ba, sa work niya, kakausapin mo siya about sa work niya, hanggang sa masingit mo yung benefits na pagiging advisor. Kung sa tingin mo, nakikita mo ba yung sarili mo as maging advisor, sa tingin mo, pasok ba siya sa schedule mo, okay ba siya sa'yo? Parang nag-closing ka lang din. Pero pre-BYB siya, bago siya umattend ng tabletop. Normal ginagawa ko to. Or ako muna yung nagti-tabletop. Bago ko pa-attend sa actual na tabletop. Kasi yung actual na tabletop yung sa KUM. Or yung sa Wednesday, Friday. Ako, nagti-tabletop ako, in-endorse sa akin for interview. Basta pasok sa schedule ko. Like, Tuesday, ganyan. Or, Tuesday, Friday, ganyan. Kapag ako naman, sarili ko, anytime. Pero pwede akong batuhan ng mga recruits ko. Like sila Nora, sila mga hindi pa marunong mag-tabletop, or mag-pre-BYB. Bato lang sa akin para at least interviewin. Pero, syempre, dapat aaralin din natin kung paano talaga mag-pre-BYB or para mag-tabletop. Para at least, on the spot, for example, may kakilala kayo on the spot, paano ba yung ginagawa mo? Na-meet mo lang sa Jollibee, na-meet mo lang kung saan man. Alam mo agad kung paano sagutin. Alam mo agad kung paano i-handle. Kasi kung di mo kabisado, babato mo pa siya. Sayang yung time, nakausap mo na eh. 'Di ba?
Make sure to send and follow their schedules. Kwentuhan in between their BYB and training. So, dapat hindi nag-stop yung kwentuhan. Tapos, post BYB, ibig sabihin, yung after BYB, i-handle mo ulit yung objections nila. Tatawagan mo sila ulit. Tapos, schedule mo natin trainings. Tapos, make them engage sa other teammates. Pakilala mo. Tapos, give them energy boosters such as average income ng recruit, ng part-time, ng ka-same profile niya, travels and other incentives. Give assurance that you will help them yung recruit. So, di ba sinasabi natin, on your first 3 months, expect mo na nandito kami para i-help ka, tulungan ka sa presentation, para hanggang sa inaaral mo pa yung product. Ayan. So, huwag ka makukulitan sa amin kasi ganun yung role namin as an AUM. Tapos, ano pa ba? Make them feel that they are belong. So, kailangan talaga, ma-feel na belong sila, na hindi sila loner kapag marami silang kakilala. 'Di ba? Kaya kailangan i-expose mo sila sa mga other rookies or other na matatagal na, tenured na. Like sa amin, kala Levi, sa mga kala Kay, yung mga pang-energy booster din sa kanila. Tapos, ayun lang. Yun lang pala. So, thank you for listening. So, yung medyo matagal ang daldal ko kasi.